ng mga kababayan ko, tanggalin na natin yan. Dito naman tayo, eto matindi matindi talaga ito mga kababayan ko ha. Harry Roque, kinumpara si Digong kay Pangulong Bongbong. Ngayon ang nangyayari. Ito na daw, tignan daw natin ang nangyayari. Makinig kayo maigi. Makinig kayo maigi ha. Sa mga pinagsasabi nito, ito yung mga apologies ni Duterte. Puro mga sinungaling. Sa totoo lang ho, hindi ko nga alam kung bakit nila pinagtitiwalaan yung ganitong itsura. Na kapag tinitigan mo yung mukha niya, mukha na talagang hindi gagawa ng mabuti siya. Ito yung mga ganitong itsura, mga kababayan, doon sa amin ang hindi pinagtitiwalaan. Mga kababayan ko, na kahit ilang beses mong sabunutan, abay, makikita mo pa rin mga kababayan, na may bagong wig yan. May bagong piluka kahit giray-giray na. Grabe yung kapit, mga kababayan, ng piluka niyan eh. Parang siya. Eto na, pakinggan na natin yung pagkukumpara nito si Harry Roque ha. Ano yun? Pero tignan po natin ngayon ang nangyayari. Ikumpara natin kay Tatay Digong. Kay Tatay Digong, wala akong pakialam kung magkano yan, pauwiin lahat ng OFW. Kaya nga po lahat ng gastos ng lahat ng mga Pilipino na nais umuwi ng panahon ng COVID, sinagot ng gobyerno. Nangutang ang gobyerno ni Tatay Digong, pero walang pakialam si Tatay Digong. Dahil wala naman talagang pakialam eh. Bakit? Sa bawat utang ni Duterte, nakaw sila ng nakaw. Tanong ko sa inyo, kayong mga nandito lang sa Pilipinas, sige na, lahat na tayo, kayong mga OFW na nasa ibang bansa, seryosong tanong ito, ano ang napakinabangan ninyo na tinulong ng gobyerno noong panahon ni Digong na may COVID tayo? Sige nga ho mga kababayan ko, pakisagot ho ako. Ano ang naitulong sa inyo? Baka naman kasi meron na hindi ko alam. Sabi kasi din nito nanlilin lang eh. Abay, dapat sarili natin ang tinatanong natin dito. Tanong ko lang sa inyo mga kababayan ko para maliwanagan yung mga utak ninyong nilalason nito. Sige nga ho. Kasi ho ako, wala ho akong naramdaman. Oo ha? Wala kaming naramdaman. Kung hindi puro pasakit lang. Sige nga, pakisagot! Kayong mga kababayan kong mga Pilipino kayo, ano ang ginawa sa inyo na pinagkagastusan ni Duterte na kayo ay tulungan? Sige nga. Tapos Duterte kayo ng Duterte. Diba? Sabi ni Joannes Mick, wala akong natatandaan. Kaya nga, sinasabi ko at pinapaliwanag ko sa inyo, OFW, makinig kayo kasi gamit na gamit kayo ni bakla. Mga kababayan ko, hindi ba't ikinulong tayo? Ikinulong tayo noong panahon ng COVID, ni-lockdown tayo kahit hindi naman kailangan. Putik na yan, kita nyo anong nangyari, mga kababayan ko. Maraming mga kababayan tayo ang na-depress na stress. Ganun ang nangyari. Pinahirapan tayo ni Duterte. Hindi ba? Ito, tatapatin ko kayo. Sino ang hindi naubos sa inyo ang savings? Sino? Sa mga kababayan nating nasa Pilipinas, sino ang hindi naubos ang savings nyo? Sino ang hindi nagsanla sa inyo ng kung ano-ano? Sino ang hindi nakautang sa inyo? Sige nga. Abay, alamin natin, mga kababayan ko, kung totoo itong sinasabi ni bakla. O isa na namang pagmamanipula ng isip ng mga bobo tanga. Di ba, mga kababayan ko?
Yan. Dahil ako papaliwanag ko sa inyo mga OFW. Alam naman natin na ang karamihan ng mga OFW na yung mga OFW nasa ibang bansa ay hindi pinabayaan ng kanilang mga boss, ng kanilang mga amo, ng gobyerno na kung saan nandoon sila. Ano nga kayo, masiswerte pa kayo eh. Di ba? Masiswerte kayo na wala kayo sa Pilipinas noon dahil ginawa ni Duterte nung panahon ng COVID ang Pilipinas na impyerno. Tao pa ko Di ba? Ipinapaliwanag natin kasi nga malito nga sinasabi ni Roque. Ginagawa kayong mga mangmang tanga. Sa bagay, ganyan naman kayong mga taga-suporta ni Digong, di ba? Meron bang bago doon? Wala na. Di ba? Franz Winnipeg, sipin nyo, sipin nyo maigi. Ito naman yung mga pangungutang, yung mga kwarta na inutang ng Pilipinas, basta nagasusian sa kapakanan ng taong bayan. Kita nyo, ang dami nila aminado na maraming inutang si Digong. Pero ang tanong ko, naramdaman nyo ba yung inutang na yon? Totoo! Maraming inutang si Digong pero wala tayong naramdaman noon. Baka nakakalimutan nyo. Di ba? Nakakalimutan nyo yata. Sige tuloy. Sasabihin nila, kasi Boss Mike bumili ng vaccine. Mga unggoy! Yung vaccine na pinamili nila, pinagkakitaan pa nila. Hindi nga ba na-expire nga yung karamihan ng mga vaccine? Hindi nga ba alatsamba yung unang in-order nila na galing sa China? Alalahanin nyo lahat yung mga nangyayari kasi. Ang dali-dali nyo kasing makalimot eh. Sige tuloy. Wala siyang pakialam. Ngayon po, halos pareho na ng inutang ang gobyerno ni Marcos Jr. sa inutang ni Tatay Digong sa panahon ng COVID. Hindi naman natin nakikita kung saan napupunta. Kita nyo, baliktad, binabaliktad niya. Sabi mga kababayan hindi natin nakikita yung mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nyo ba nakikita? Ang tanong ko. Mga kababayan ko, nakikita nyo naman. Sige, sisimplehan na lang natin. Yung tulay na pinagawa ni Digong na Mount Kamuning. Pinagkagastusan ng milyon-milyon, mga kababayan ko. Milyon-milyon ang gastos sa tulay na skeleton. Nadaig mo pa mga kababayan, umakyat ng bundok para para dun sa tulay na yon. Grabe mga kababayan ko Kulang na lang yung pag-akyat mo, nasa langit ka na pero ngayon mga kababayan ko, kita nyo naman, ang tulay o ang footbridge na pinagawa ni Pangulong Bongbong na hindi nakikita ni Bakla, may elevator. Maayos, ligtas kayo. Hindi kayo mahihirapan. Hindi nila nakikita yan. Sabi nga ni Rico Noob dito, grabe ka, Boss Mike. Nung COVID, lumakas ang pasugalan ni Digong. Laki ng kinita nila ba? Akala nyo? Di ba? Sino? Si Atong Ang. Bata ni Digong. Ang laki ng kinikita nilang pera, mga kababayan ko. Sabi ko nga, lahat ng mga illegal, ginawang legal ni Digong para pagkakitaan niya. Bakit kanyo? Hindi nyo ba nakikita mga kababayan? Ang kwarta kay Digong, hindi mahalaga. Papel lang kung ituring nila itong mga Duterte. Kita nyo naman ang bayad kay Kapman, 150 million kada buwan. Baliwala lang yun. Nung COVID, pinagkakitaan nila, pati face mask. Lahat, pati face shield. Kita nyo, yung face shield, hindi naman pala kailangan. Ayon sa pag-aaral sa University of UK at sa University of USA,
at sa University of Japan. Ang dami yung mga nagsabi na hindi naman pala kailangan yung face shield na yan. Pero ginawang mandatory ni Duterte. Kasi nga ho, kailangan nila na pagkakitaan ng doble. Ulitin ko sa mga hindi pa nakakalam. Ito ho, ang pondo sa gobyerno, pera natin, binili ng face shield. Binili ng face shield, kumita na sila ng limpak-limpak doon, bilyon-bilyon na. Nung dumating yung face shield, binenta pa! Grabe, doble kita. Biruin ninyo, binili, wala na yon, wala nang babalik sa gobyerno. Dahil yun, dapat libre na lang. Anong ginawa nila? Pinagbebebenta. Putik na yan, ang mahal-mahal umabot pa ng 100 isa. Naalala nyo po ba yon? Mandatory? Face shield? 100 pesos isa? Yan ba yung tinulungan tayo ni Duterte? Di ba binudol tayo? Binudol tayo ni Duterte. Yun ang katotohanan. Napilit nila na pinagtatakpan. Paano hindi magkakaroon ng panic buying Arnold Lopez? Tinakot tayo Di ba? Tinakot tayo ng gobyerno, kaya tayo kailangan bumili ng face shield. Naka-face mask ka na, naka-face shield ka pa. Habang gamit-gamit mo yung cellphone mo, tapos naka-face shield ka, putik na yan, nahihilo-hilo ka na. Kaya marami hong tumutumba habang suot-suot yung face shield nun. Diba? Naalala nyo? Naalala nyo, Joel Taroy. Yan, ano ba yung Joel Taroy? Paki-comment mo ulit. Ay, nako. Yan yun. Ang Pilipinas, ginawa nilang impyerno noon, mga kababayan ko. Ang Pilipinas, ginawang impyerno ni Digong. Taliwas po sa sinasabi ni Harry Roque. Ngayong panahon na naman ng abirya, at nais ng mga Pilipino, nais sa ating mga kababayan na umuwi na dahil talagang hindi na sila secure sa kanilang kalagayan. Dahil lahat ng mga po na embahada ngayon sa daigdig, pinauuwi na ang kanilang mga mamamayan. Mali ka. Eto mga kababayan ko, pinipilit nila yung mga kababayan daw natin gusto nang umuwi. Mayroong mangilan-ngilan na ngayon napapauwi naman. Ilan daan na po ba yung napauwi ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos? Sinasabi nito, ayaw daw, hindi daw tinutulungan. Di ba? Hindi daw tinutulungan ng gobyerno ilan na ba yung napabalita na napabalik, Pero mga kababayan ko, hindi ho kasi lahat ng mga Pilipino gustong umuwi. Mas gusto ng mga Pilipino na manatili sa ibang bansa kasi meron po silang trabaho na pagkakakitaan. Ayaw nilang isugal yung kanilang trabaho na pag-uwi nila. Mga kababayan ko, ano nga naman ang gagawin nila rito? Diba? Ganon din naman nung panahon ni Digong. Diba? Bakit? May mga bulto-bulto ba? Na mga OFW na mga nagsiuwian? Wala naman, diba? Kung hindi mga kababayan, ito po yung mga Pilipino na nahihirapan na. Kaya nagkusa na, after na po na matapos at magbukas na ang mga airport, ang mga pantalan, ang kung ano-anong mga transportasyon panghimpapawid, doon na po nagsiuwian yung mga kababayan natin na mga namatayan, na-miss ang pamilya, dahil sa tagal nang hindi nakita dahil nga sa lockdown. Yun yung mga umuwi. Pero yung sasabihin mo umuwi kasi ayaw na nila ron. Mali! Nagbalikan nga lahat Diba, Paskachi? Eto na. Sa mga lugar na gaya ng UAE, Nako. Kuwait, syempre Iran, Pangunahan. Natatawa ka pa sa kalukuhan mo.
Alam nyo mga kababayan, itong mga sobrang matatalino, ginagamit sa pangbobola sa inyo eh. Binobola lang ho kayo ng mga ito eh. Ha? Minamanipula yung mga isipan ninyo para mapasunod kayo sa mga gusto nila. Para maging parang aliping kayo ni Kumaliar. Hindi sa Iran, no? Pero pati po yung mga Oman, yung mga lahat ng Gulf countries at mga bayan sa Middle East, ay pinauwi na ng kanilang mga kanya-kanyang mga gobyerno. Yan Pero na. ang Pilipinas, sa panahon ng Aberya, sa administrasyon ni Marcos Jr., ang tulong na maibigay ni Marcos Jr. ay yung pagbibigay advice sa ating mga kababayan, magtago muna kayo sa isang ligtas na lugar. Kita nyo, galing nila magmanipula, no? Pero balikan natin, sinasabi nangungutang daw si Pangulo. Hindi ho ganyan, mali ho. Ang Pangulong Bongbong Marcos, sa panahon ngayon na may krisis dahil sa mga gera, pinapanatili ni Pangulo na wag umutang. Tingnan nyo. Taliwas po sa sinasabi nitong si Bakla. Mga kabrigada, Ito na mga kababayan ha. Basahin natin. Pilipinas, hindi muna mangungutang para tugunan ang pagtaas ng presyo ng langis. Ano sinasabi ni Roque na nangungutang daw? Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador.